Hello, magandang araw mga kababayan. So meron ni-request si Sir Leaf Ocampo na reakan natin Ito ay tungkol sa mga doctors daw. Ang nagsasalita si Master Feng Shui Ang. 'Di ba? Si Master Ang. So play natin 'to mga kababayan ko. Ano ba 'yung sasabihin niya tungkol sa mga doktor? Ako po kasi nasa medical field. So titingnan ko 'yung sasabihin ni Sir. Hi guys, ito po si Master Ang. Guys, today pag-usapan po natin ang tungkol sa mga doktor. Guys, hindi po to scripted at hindi ko pinaghandaan ko ano sasabihin ko. Kaya kung napapansin nyo na uutal-utal ako, kasi hindi po scripted. Hindi po to content para pagkakitaan ko. Kasi hindi po ako nakamonetize. Lahat ng sinasabi ko ay kung ano nararamdaman ko. Pag-usapan po natin ang tungkol sa mga doktor. Alam nyo guys, mag-iingat na po kayo sa mga doktor. Kasi iba na po ang panahon ngayon. Ang mga doktor, masakit man sabihin, karamihan ng mga doktor, pineperahan tayo. Kasi bakit? Minsan may mga pagkakataon. Ako kung ako ang tatanungin niyo, oo. Malalaman niyo mamaya, may sarili akong experience sa ganyan. Nasa medical field po ako Nurse po ako. Magpatuloy muna natin to. Pag tayo nagpapacheck up, magpapatingin, kadalasan ang mga doktor, kahit hindi naman kailangan operahan, isasuggest nila na operahan ka. Kung ano man yung sakit mo, kung ano man yung mga nararamdaman mo, kung ano man yung nakita ng doktor. Minsan, may mga doktor talaga na nananamantala. Hindi ko alam kung bakit. Galit na galit si Sarah. Nagdoktor sila para manggamot. Alam ko naman po na kapag ikaw ay doktor, profession mo yan Kumbaga to be fair naman kasi sa sinasabi niya ni Master Ang, meron talagang ganon. Katulad sa amin, sa aming mga nurse. May mga nag-nurse talaga na hindi naman, yung mismong profession hindi naman talaga yun na importante sa kanila. Kasi nung panahon ko, kaya nag-nurse yung mga kasamahan ko noon. Syempre, malaki ang opportunity na makapagtrabaho ka sa ibang bansa. 'Di ba? Yun ang motivation Hindi dahil nung batch namin hindi dahil gusto mong tumulong sa 'di ba? Gusto mong tumulong sa kapwa mo, gusto mong mag-alaga ng pasyente. That is bullshit, 'di ba? Kaya ka nag-nurse. Kasi yung opportunity na makapag-ibang bansa ka. Yun. Hindi dahil partially tama naman to. Pero meron pa rin naman talaga na kaya nagdodoktor ay gusto niya talagang tumulong sa mga katulad ni Doc Willie Ong, 'di ba? Meron naman talaga may mga ganun naman. Hindi naman hindi naman lahat ay ganyan. Lahat naman ng profession may ganyan Kahit nga sa pagiging pulis, 'di ba? May mga pulis na eskalawag, meron namang mga matitino. 'Di ba? Ano pa ba mga profession diyan? May mga engineer na alam mo na, 'di ba? Then lahat ng profession may ganyan naman. 'Di ba? Pero medyo tutol lang ako na parang generalize niya na mag-ingat sa mga doktor. Well, hindi niya naman sinabi na umiwas sa mga doktor. Ang sinabi niya lang, mag-ingat. Pwede pa rin naman, di ba? Pwede pa rin naman na mag-ingat. Lahat naman ng bagay, mag-ingat tayo, di ba? Tama dyan, pera-pera din. Pero ang masama, may mga doktor talaga na hindi talaga para magdoktor, para manggamot. Nagdoktor sila parang hanap buhay. Correct. O minsan, may mga pagkakataon na akala natin na magandang intensyon para gamutin ka, whatever. Pero ang totoo, sa panahon ngayon, iba na po ang mga doktor. Iba na po. May mga cases na nangyari sa amin, ako, may pinanggagalingan ng lahat ng mga sinabi ko. May karanasan ng anak ko, may karanasan din ako sa mga may hugot pala to si Kuya. Minsan, imbis na mapabuti kami, mapapasama kami. Kahit yung anak kong lalaki,
May mga pagkakataon sabi nila, may lus-lus daw ang anak ko nung bata pa. Pero tinanong ko lang naman ng doktor bakit hindi pantay ang iklog. Yung lalaki kasi ang anak ko eh. Pero ang sinuggest, operahan. Mabuti na lang, ginamit ko ang utak ko. Hindi dahil sa nagtitipid ako. Hindi ko ginawa yung gusto ng doktor na operahan yung anak ko. Pero there was a time na nangyari din sa amin yan. Sa nanay ko naman. Sumasakit kasi ang tiyan ng mother ko that time. Then nagkaroon ng diagnosis yung doktor na ano ba yung diagnosis niya? Yung ano ba yung appendicitis. Appendicitis. Yun yung sakit. Yung pala blockage lang ng urinary bladder. Yung problem. Hindi siya appendicitis. Nung sinalpakan ng catheter yung nanay ko, nailabas niya yung lahat ng urine niya. Naging okay na. Pero tinuloy pa rin yung yung operation. Nakita tuloy yung sample, yung inalis. Healthy naman. Hindi naman nag-rupture yung appendix. Nangyari 'yon sa hospital. Respetado pa naman yung doktor. Dun sa nangyari 'yon. Well, sinasabi ko naman, hindi ko naman sinasabi intention. Siguro ganito siguro na misdiagnose kasi wag muna natin, ako para sa akin, wag muna natin isipin na namimera. 'Di ba? Isipin muna natin kasi may possibilities na mamaya na misdiagnose lang. Hindi din niya naman intention na perahan, no? Kasama din 'yon. Pero kung yung kinikwento ni Sir, pakinggan muna natin. Nawa ko, nagtanong ako, nag-second opinion ako, at mabuti na lang at hindi ako nakinig doon sa doktor kasi hindi daw lus-lus. Yung anak kong babae nagpa-check up nung bata pa, pero sinabi daw ay may resetang gamot, pero yung reseta ng gamot hindi basta mabibili kung saan butika. Isa pa yan. Ang nireseta imported na hindi makikita. Isa pa yan. Ng butika. May-ari kami ng pharmacy before. Ako may-ari ako ng ako na mismo. May-ari ako ng pharmacy before. Kaya kahit pa paano maalam ako sa gamot. Isa pa yan sa ginagawa ng mga doktor. Yung pagkakakitaan. Alam nyo ba, may batas na bawal mag-own ng pharmacy ang doktor. Tingnan natin nga yung yung batas na yon. Ito yung batas na to, mga men. Medyo familiar pa ako dito sa batas na to eh. Kasi anong nangyayari, yung mga doktor nagbebenta ng gamot. Pero hindi sila allowed. 'Di ba? Hindi sila allowed. May mga doktor kasing gumagawa ng butika ng pharmacy pero hindi sila allowed. Paano sila ma-allowed dito sa dito sa Food and Drug Administration na na notice, 'di ba? Sa advisory pala, sorry. 'Di ba? Nakalagay dito, dito na lang tayo sa may underlined doctors are not allowed to procure, store and sell medicines. Paano ba i-zoom to? Wait lang Ayan, to. Doctors are not allowed to procure, store, and sell medicines unless they have secured an LTO from FDA as a retailer. Paano sila magkakaroon ng LTO na license to operate from FDA Need pa kasi nila mag-hire ng pharmacist. Bago ka makasecure, isa sa requirements na magkaroon ka ng LTO, license to operate ng drugstore, ay kailangan may pharmacist ka. Yung mga doktor kasi, hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang pharmacy ng butika nila. Kasi magkakaroon ng conflict of interest yun eh. So ang mangyayari, kailangan pa nila magpasweldo ng isa pang professional
para ano, pero maraming doktor ang gumagawa niyan, men. At bawal 'yan. Hindi na sila nag-a-apply ng LTO, 'di ba? Sila na mismo yung nagbebenta ng ano ng drugs. Bawal 'yun. Ngayon, kasi ano 'yun eh, parang conflict of interest 'yun eh. Yung sasabihin nila na ganito, alam nyo ba yung Cheaper Medicines Act? Nasaan na ba yun? May Cheaper Medicines Act na sinasabi eh. Dati nung may pharmacy pa ako, bill pa lang to. Cheaper Medicine Act na ngayon siya, batas na siya ngayon. Dito naman, ang sinasabi dito sa Cheaper Medicines Act na to, RA 9502, ano ko na lang yung pagkakaalam ko dito. Ano nakalagay dito? Universally Accessible, Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. Ano ba yan? Bawal sa doktor magreseta ng brand name. Ano ba yung mga brand name na tinatawag? Ano ba yung mga brand name na yan na sinasabi? Bawal magreseta ang doktor ng Tempra, ng Calpol. Ano pa ba yung mga ano? Kasi ang Tempra at Calpol, parehas na paracetamol lang yun eh. Dapat ang irereseta mo ng doktor, generic name. 'Di ba? Ilalagay mo doon, oy, mag-take ka ng paracetamol. Yun ang ilalagay mo. Kaya lang ang loophole na ginagawa ng doktor diyan, naglalagay sila ng ng brand name, then lalagyan nila ng close in parenthesis tapos generic name sa baba. Ganun pa rin. Ang susundin pa rin ng pasyente. Yung nakalagay sa reseta pa rin. 'Di ba? Pero bawal sila kasi nung araw, diyan sila kumikita eh. Diyan sila kumikita diyan sa ano. Alam ko yan dahil nasa pharmacy business ako. 'Di ba? Marami kaming kausap na medical representative sa mga company ng ng mga gamot. 'Di ba? Katulad ng mga Pfizer, Unilab. Ano pa ba? Nakalimutan ko na 'yung iba eh. Pfizer, Unilab, Pascual. Yan yung mga yan. Katulad nun halimbawa may medical representative ng ng Unilab. 'Di ba? Ano ba mga produkto ng Unilab? BioFlu. Tama ba ako? Paki-correct na lang ako, hindi ko na matandaan eh. BioFlu. 'Di ba? Ano ba BioFlu? Ano ba generic name ng BioFlu? Paracetamol, phenylpropanolamine, chlorphenamine maleate. 'Di ba? Ano yung mga kauri niyan? May Neosep. 'Di ba? Same din, Decolgen. Same din yan. Same lang yan. Pare-pares lang yan. Decolgen, Neosep, tsaka BioFlu. Pare-pares lang yan. Pero dahil si medical representative ng ng Unilab ay may sinabi kay Doc na, Doc, pag malakas ang benta ng BioFlu dito sa area nyo, may iPhone 15 kayo. Sa katapusan. Eh di si doktor puro BioFlu na yung i-reseta sa sa pasyente. Nagigets nyo? Doon nag-i-start ang conflict of interest. Kaya nagkaroon ng Cheaper Medicines Act. Katulad nito nasa Mindoro kasi ang pharmacy ko dati noon. 'Di ba? Ang mga doon, mga kadalasan na may sakit doon, mga mahihirap, yung mga katutubo, mga mangyan. Magkano lang ba ang mangyan? Ay, ang mangyan. ang kinikita ng mangyan, magkano lang ba yung mga katutubo? Walang pera yung mga yan. Ngayon, itong si mangyan may UTI. Pupunta kay doktor. Dito ko nakikita yung medyo kademonyuhan din ng doktor minsan eh. Ang gamot sa UTI, di ba, Cotrimoxazole? Tingnan nga natin, i-double check ko ha. Do-double check ko lang. Wait lang ha. Baka magkamali ako. Cotrimoxazole.
Oh, tama. Saan ba yan? Oh, tama. Same sila. Oh, tama. Ang ano, ito ha, ang gamot sa UTI, let's say may mangyan na nagpa-check up sa doktor. Reresetahan niya yan ng Bactrim Forte. Alam niyo Bactrim Forte? 'Di ba? Mahal 'yun. Pfizer yata ang gumawa nun Bactrim Forte. If I'm not mistaken, 35 yata isang tablet nun or higit pa. Yun pa kapanahunan ko ha. Yun ang price. Ano bang price ng masa-search mo ang price ng Bactrim ngayon? Bactrim Forte price. Magkano ba ang SRP ng Bactrim Forte? 35 nga, tama. 35 pesos. Ang irereseta ng doktor sa mangyan, Bactrim Forte, 3 times a day. 7 days a week. So sa isang araw, 100 pesos na ang gagastusin ng mangyan. Tingnan nyo ha, kung ilan yung ganito yung ginagawa ko dati noon siniseminar ko talaga yung mga tao sa community noon. Yan ang way ko para makatulong sa sa community namin kasi inaabuso ng mga doktor yung pagiging doktor nila. Kasi ang mangyayari, dahil doktor sila yung paniniwalaan. Kaming nasa sa pharmacy, kasi ang pharmacist ko may daya Ang pharmacist ko, hindi ako nagpapasweldo ng pharmacist. Alam niyo kung sinong pharmacist ko? Nanay ko. Well, pwede naman 'yon kasi siya yung pharmacist ko 'Di ba? Siya yung pharmacist ko. Nanay ko. So, yung Bactrim Forte nakalagay dito, 35 pesos, 'di ba? Yan ay Cotrimoxazole. Ngayon, ang generic niya, magkano ba ang generic name ng Cotrimoxazole? Cotrimoxazole price. 7 pesos lang Just imagine, 7 pesos times 3. 14, 15, 16. Ano ba ako, mahina pa ako sa 21 pesos lang sa isang araw ang gastos mo pag generic na Cotrimoxazole lang ang binibili mo. Kesa mag-Bactrim ka, magkano ang Bactrim Forte? Bactrim Forte, 35 pesos. 'Di ba? Halos 100 sa isang araw ang magagastos mo ng mangyan. Sa 21 pesos, kumpleto mo na yung dosage mo. Ngayon, ang sasabihin nyo, hindi, branded yan, mas mabisa yan. No. Same lang ang branded tsaka generic, maniwala kayo sa akin. Kaya lang, ang maganda kasi, marami kasing fake na generic Yun ang kalaban mo dito. Maraming fake na generic. Malalaman mo baka mamay gaw-gaw lang yung gamot ng generic Kaya ang pinapayo ko, kung bibili kayo ng generic, doon kayo sa mapagkakatiwalaang source. Katulad ng generic pharmacy, Generica, doon kayo bumili. Kesa doon sa mga fly-by-night na pharmacies, pwede naman totoo yung binibenta nila, kaya lang hindi kayo makakasigurado. 'Di ba? Just imagine ganyan talagang papaliwanagan mo pa yung mga katutubo noon. Same lang po yan. Hindi, sabi po ni Doc Bactrim daw po yung bilhin namin No, same lang po yan kuya. Same lang yan na gamot. Bakit iba ang pangalan nitong isa? Yan po ay brand name lang. Talagang papaliwanagan mo yan na magkaparehas lang ang generic sa branded. 'Di ba? Parang ganito lang yan magpapagasolina tayo ng motor. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na mas mabilis ang takbo ng kotse mo pag sa Caltex ka nagpagasolina. Sa Petron mabagal lang. Hindi pwede, parehas lang na gasolina 'yun Nagigets nyo ba ako? O sa LPG, M-gas tsaka gasol.
Parehas lang naman na pangluto yon, mas mura kasi ang MGas. 'Di ba? Ang gasol kasi branded ng Petron na LPG. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mas mahal kasi ang gasol, mas masarap ang luto ko sa gasol. Hindi pwede 'yun. Same lang 'yan. Ko Trimoxazole tsaka Bactrim, same lang 'yan. O, doon naman tayo sa Tempra tablet ha. O, Tempra syrup. Tempra syrup price. Tempra syrup price. 60 ml. Magkano ba tong Tempra? Kadalasan ito sa may gamot eh. Just imagine Tempra strawberry syrup 60 ml. 104 pesos. Sa mahirap na pamilya, pagka nireseta ng doktor yan, Tempra ang painumin mo. Ano ba yan Tempra na yan? Paracetamol lang yan eh. Paracetamol lang. Magkano ba ang paracetamol na generic? Paracetamol generic na syrup. Magkano yan? 50 pesos kalahati agad ang matitipid mo. Nung panahon ko, yung paracetamol na binibenta namin na generic, 35 pesos lang eh. Versus sa Tempra na branded. Same lang naman na gamot sa lagnat yon. Same lang na paracetamol yon. Nagkaroon lang ng brand. Nagigets nyo na mga kababayan ko. Diyan kumikita ang mga doktor. Kahit na hindi sila magbebenta, basta ireseta nila yan. Ano ba ang gumawa ng Tempra? Unilab din ba ang Tempra? Tingnan natin. Yung mga medrep ng Unilab, medical representative ng Unilab. Wala, hindi ko alam ano ba nakalagay dito. Kung sinong company ang gumawa. Whatever, let's say Unilab to, pagkakalam ko Unilab ang Unilab ang Tempra eh. 'Di ba? Yung representative ng Unilab mangangako sa doktor 'yan, 'di ba? Pag sobrang lakas po dito sa lugar nyo, minsan nga kotse pa ang binibigay ng mga yan eh, sa doktor eh. Pag nakakota sila ng gamot na 'yon, yung mga mamahaling gamot, ito yung kinakainisan ko minsan. Ito na na napapansin ko nung may-ari pa ako ng pharmacist. Ng pharmacy. Pharmacist kasi tao eh. Ito pinapapansin ko nun. Kasi mga kababayan ko, halimbawa may sugat or may sipon yung bata. Biruin mo ang irereseta agad ng doktor, Cefaclor agad. Ang Cefaclor, if I'm not mistaken, paki-correct po ako matagal na ako eh. Mataas na level ng antibiotic yun eh. Cefaclor. Biruin mo baby na may sipon, Cefaclor agad. Kung matino kang doktor, hindi mo dapat aanuhin ng yun eh. Hindi mo dapat muna reresetahan ng antibiotics yun eh. Kung matino kang doktor eh. Dahil nabubulok yung mga Cefaclor sa pharmacy, kailangan mabenta, 'di ba? Kailangan ireseta ng doktor 'yon para maalis lahat sa yung mga may expire na na Cefaclor sa butika. Halimbawa, sinabi ni Pascual Lab, Doc, hindi slow moving po yung Cefaclor sa mga sa mga butika, baka pwede yun naman po ireseta nyo at kami nang bahala sa inyo, may iPhone kayo sa end of this month pag naubos lahat ng Cefaclor. 'Di ba? Kaya si Doc, sarap na sarap magreseta ng Cefaclor ngayon. Ngayon ang tanong, makakagaling ba yun? Makakagaling naman. No doubt makakagaling. Ang problema doon, ang kalaban mo kasi doon, immunity ng tao. Ganito yan mga kababayan, Halimbawa, pag ikaw ay may sakit, dapat ang antibiotic na gagamitin sa'yo kung first timer ka, mababa lang muna. Yung mga mumurahin lang. Ang Cefaclor kasi nung kapanahunan ko, yung may pharmacy ako, 300 plus yan eh. Generic pa lang yun Generic pa lang na Cefaclor, 300 pesos na. What if yung branded pa nun, magkano yun? Kaya yun ang madalas na ireseta eh. 'Di ba? Generic pa lang 200 pesos na. 'Di ba? Ngayon, kung may sakit ka, halimbawa baby, may sipon, yung pinakamurang antibiotic muna, amoxicillin muna tayo. Mga ganon. Mga penicillin type muna. Yun muna ang natin.
Pagka allergic sa amoxicillin, ano yung ibibigay nyo? Ampicillin. Di ba? Yun ang pagka-allergic. Minsan kasi may allergic sa amoxicillin, whatever. Ngayon, pagka naranasan na ni baby na mag-amoxicillin siya, tapos nagkasipon uli, kailangang umakyat na uli sa panibagong level. 'Di ba? Kaya huwag nyo aabusuin ng antibiotic kasi may immune kayo doon. Kasi pagka halimbawa nanggaling na kayo sa amoxicillin, next na pagkakasakit nyo, makaka-develop na yung bacteria sa katawan nyo ng immunity yun, eh. Kahit na uminom pa kayo ng amoxicillin, hindi na kayo gagaling. Kasi yung bacteria sa katawan nyo, na-immune na sa amoxicillin. Ang mangyayari, aakyat kayo sa next level ng antibiotics. Let's say, cefalexin. Di ba? Cefalexin yung gagana sa inyo. Hanggang sa ma-immune na kayo sa cefalexin. Next time, saka aakyat kayo sa cotrimoxazole na. Di ba? Step by step. Yung mga doktor kasi, minsan hindi na iniisip yung pangmalakasan agad ng nire-reseta Ano ang resulta nun? Yes, gagaling naman talaga. Ang problema nun, may immune na yung pasyente mo doon. Ang susunod na antibiotic mo, mga matataas na, mga ceftriaxone na level na antibiotics. Magkano na yon? 1,000 na yon, men. Tapos pag na-immune na siya sa ceftriaxone, di ba? Yung pinakamatindi-tindi na, minsan darating nga, katulad ng tatay ko, na-immune na sa antibiotic yun kasi antibiotic yun Ang ginagawa na lang namin, naghihintay na lang kami ng bagong imbentong antibiotics. Di ba? Na ini-import pa sa ibang bansa na walang nabibili dito sa Pilipinas. See? Di ba? Ganyan nagwo-work yung ayokong sabihing sindikato, pero yan na yung kalakaran. Kaya pansin nyo yung mga big time, yung mga pag naging doktor ka dito, mga big time talaga dito sa atin. Nagigets nyo ba yung nagigets nyo ba yung explanation ko? Balik tayo ulit dito kay Kuya. Umabot ako sa punto na hinanap ko sa lahat ng butika, hindi ko nakita. Tapos may mga pagkakataon, bumalik ako doon sa doktor, pero bago ako nagpa-check up ulit, tiningnan ko sa butika niya, doon pala mabibili yung gamot at imported. Imported. Sa Amerika lang nabibili. Siyempre, galit ako, kaya ako binalikan yung doktor para iparamdam sa kanya yung galit ko. At ako naman... Kaya kayo, halimbawa pag magpapakonsulta kayo, lagi nyo i-request ang ireseta generic. Generic lang po. Para may choice kayo. Yung case ko, meron daw akong gallstone na kailangan daw tanggalin. Kailangan daw, habang bata ka pa, tanggalin mo na yan. Kasi wala namang silbi ang gallbladder. Wala daw. Wala talaga silbi. Kahit na wala ka niyan, parang kailang mabubuhay ka. Parang parang yung tinatanggal dito, appendix. Na pag nagkaroon pa may mga ganyan may mga appendix sa buhay natin na wala naman silbi, na pagka tinanggal mo na pagka nagkaroon pa ng problema buong katawan mo pa yung magsasuffer. Sabi ko, kung walang silbi to, bakit ba binigay ng Diyos to? Tsaka ang ginawa ko, second opinion, nagpa-ultrasound ako ulit. Nagpa-ultrasound ako kasi nung last time nung dati nakita, tapos inulit ko, walang nakita. So, pangalawang beses nagpa-ultrasound ako para makasiguro ako. Wala din daw. So, ibig sabihin, wala talaga. Pero kung nakinig ako doon sa unang doktor, malamang naoperahan ako. Nangyari sa akin yan, men. Nangyari sa akin yan. Kasi ako, may nararamdaman akong pain dito. Actually, hindi naman siya pain. Hindi siya pain, parang discomfort lang. Somewhere dito. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin Pero nawala na yung dati. Nagpa-ultrasound ako. Nung ultrasound yung ginawa sa akin, may nakita daw bukol. May nodules daw nakita, may mass na nakita sa kidney ko. Ngayon, nung pinabasa ko kay, umiiling yung doktor. Gumaganon-ganon. Ganon.
let's pray na hindi cancerous yan. Abi sa akin ganun. Di ba? I-refer kita sa MRI. Doon sa MRI daw, titingnan, i-MRI daw ako para ma-confirm na yun ay mass sa kidney. Di kinabahan ako pag uwi ko ng bahay. Nag-google ako ano yung mga mass, di nakita ko cancer daw. Ganyan, di ba? Yun na wag niyong gagawin, mag-google kayo. Wag kayong mag-google. Kahit kailan, pag may nararamdaman kayo sa katawan niyo, wag kayong mag-google. Idadala kayo niyan sa ibang sakit. 'Di ba? Doktor yung anuhin niyo. Parang ganito kasi may kanya-kanya kasing may kanya-kanya kasing symptoms lang kasi yung sinesearch niyo eh. Halimbawa, ang symptoms na nararamdaman nyo ay may dugo kayo sa pagdumi. 'Di ba? Pag sinearch nyo yan, lalabas diyan colon cancer. Pero ano bang cause? Baka mamaya almoranas lang 'yan. 'Di ba? Hemorrhoid lang. Wala naman namamatay sa hemorrhoid, pero dahil sinearch mo na may blood ka sa dumi mo, makikita mo do colon cancer, talagang magpa-check up kayo talaga. 'Di ba? Sinabi may mass daw ako sa kidney. In-MRI ako. Wala pa daw yung magbabasa ng MRI, yung gagawin na result. Balik ka po next week. Yun ang pinakamatagal na next week sa buong buhay ko talaga. Yun ang pinakamatagal na next week na naranasan ko. Yung hindi ka makatulog, nagbabargaining ka na sa Diyos na, putya God, kung ano yon. Naranasan ko yon. Baka mamaya, cancer na tong meron sa akin. 'Di ba? Yung naipon ko po kalahati noon, i-charity ko. Gumaganon talaga ako pag binigyan niyo ako ng second chance. Nung lumabas yung resulta, binasa ko, walang nakita. Wala nakita talaga. Wala nakita. Tapos pumunta ako sa doktor, wala naman pala eh. Ano po yung sakit na nararamdaman ko? Ano lang yan, parang nerve damage lang yan. B-complex yung pinainom sa akin, wala. Ngalay yun kasi yung posture ko sa bed kasi, lagi ako nakatagilid. 'Di ba? Ngalay lang pala 'yon. Tingnan mo, yung gusto kong sakalin yung yung nag-ultrasound sa akin ng kidney. Busit na busit talaga ako doon, men. 'Di ba? Wala namang palang problem. Tapos talagang hindi ako sigurado, doc, na wala talaga. Gusto mo lagyan kita ng sakit? Yun lang, 'di ba? Hindi, kabarkada ako kasi yung doktor. Kaklase ko nung college ako na tinuloy niyang medicine, yung nursing niya. Anyway, magpatuloy natin to. So anong ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko sabihin, ang pinupunto ko, huwag kayong magtiwala sa mga gagong doktor. Marami po mga doktor ganyan. Ang gusto nila, operahan ka. Ngayon, ito pa masakit. Yung mga doktor na pag nagpapa-check up tayo sa doktor, inire-refer tayo sa ibang doktor, sa mga hospital. At ito masakit. Sa akin, wala namang problema doon. Hindi, kasi baka mamaya kasi yung doktor mo ay, let's say, ano man tawag sa doktor na na yung family doctor ba? Hindi eh. Parang generic doctor lang siya. May term doon, nakalimutan ko na, sorry. 'Di ba? Siya yung unang magi-screen sa'yo. Ngayon, pag nalaman na na feeling niya mataas ang blood pressure mo at mga cholesterol mo, etc., i-refer ka niya sa cardiologist. Nangyayari talaga yon kasi hindi niya naman specialty yun eh. Or halimbawa, pansin mo lagi masakit ang ulo mo, laging sa neurologist ka i-refer. Sa may nararamdaman ka sakit sa back mo, sa kidney mo, sa nephrologist ka naman o sa urologist o whatever. May kanya-kanya kasing specialty yon. Or specialization pala, specialty. May specialization yun. Normal naman po yun. Commission. May commission ang mga doktor. May nakukuha silang commission. Kaya, I don't know kung totoo to. Hindi ko pa naririnig yun, yung commission sa kapwa doktor. Hindi ko pa naririnig yan. Kaya nila nagagawa na i-suggest na operahan ka. Kasi bakit? May mga doktor talaga ang hanap pera.
Totoo Yes, naman yun. totoo po Totoo. yan. Ang masakit pa dito, may mga pagkakataon na pag nagre-reseta ang mga doktor, nagre-reseta, kakuntsaba ang med rep. Yes! Yan yung sinasabi ko kanina. Yan yung sinasabi ko kanina. Ano ang gamot na pwede sa'yo, ilalagay niya doon sa reseta mo kung saan siya makakakuha ng benefits, kung ano makukuha niya sa mga pharmaceutical at sa mga med rep. Kaya kung minsan, ang mga doktor nagre-recommenda ng gamot kasi yun naman talaga usually. Kasi may iPhone sila sa katapusan. Kaya pansin yung gaganda na cellphone ng mga doctors. Pagka sobrang lakas, lalo na kung sa probinsya ka, ikaw lang ang doktor doon, kotse yan, men. Oo, sinasabi ko sa inyo. Kaya ang mabenta doon sa lugar na yun, BioFlu, mga produkto na Unilab. Nagre-reseta sila ng gamot, pero nakalagay lang doon yung reseta ng gamot sa mga pharmaceutical na may makukuha siyang benefits. Oo, yung brand name ang nilalagay. Bawal na yun eh. I-insist nyo yung Cheaper Medicines Act. Puputulin ko na tong i-check nyo na lang itong page ni Master Ang Feng Shui Free Consultation Manila, 'di ba? Kasi hahaba tayo, pero at least kahit papaano nabigyan ko kayo ng kahit anong explanation dito sa natin dito sa napag-usapan natin. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan